Magandang araw mga bata! Ngayong araw po ay dadayo sa ating pag-aaral. Okay, inaanyayahan po lahat na upo sa inyong mga silya. Okay, salamat po. Ngayon po ay tayo na ay manalangin. Okay, sa ating pag-aaral, inaanyayahan po ng lahat ay umupo na maayos, makinig sa ating guro na nagsasalita dito at huwag magsasalita sa inyong upuan kung sa inyong mga kaklase kung ang inyong guro ay nagsasalita. At kung may tanong kayo kay Koy, ay inaanyayahang magtaas ng inyong mga kamay. Okay? Salamat po. Ngayon po ay ating kakantahin ang kantang ito ang magtanim ay di. Para mag-exercise tayo ng ating mga katawan. Diba? Okay. Sige, kantahin natin ang magtanim ay di. Sino po nakaalam nitong kantang ito? Okay, salamat po. Sige, kantahin na natin ang lahat ay nanyang tumayo at sumabay sa awit na ito. Ang tanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman nakaupo, di man lang nakatayo. Kaso ko'y nangangawit, bina ko'y nangangawit, hindi ko'y nangangawit, sa pagkababad sa tubig, sa umaga pagising, para iisipin kung saan may pagtanim, may sarap na pagkain. Kaso ko'y nangangalpit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y nanginginig, sa pagkababad sa tubig. Halina, halina, mga kaliyag, tayo'y magsipag una-unan, mapanigamo tayo ng landas, para sa araw at bukas, para sa araw ng bukas. Salamat mga bata. Ngayon po, mga bata, tatawagin ko ang inyong pangalan at isasagot nyo ang inyong paboritong gulay. Okay? Leonardo. Oh, very good tanong. Oh, paborito mo pala tanong yan, Leonardo, ha? Okay. Margareta. Malunggay? Ooh, very good. Malunggay. Mga bata, masdan ang larawan kung ito ay tayo ngayon ay magtungo na sa ating balik-aral. Titingnan natin kung sino ang nakatanda sa ating mga naral kahapon. Okay? Mga bata, masdan ang larawan kung ito ay kagamitang pagtatanim, isulat ang letrang T. Kung ang larawan na ipakita ay kagamitang ginagamit sa pagtatanim. At letter M naman, kung hindi, isusulat ang mga ito, ang inyong sagot sa show me board. Okay? Kunin nyo muna yung mga board dyan. At dyan nyo isulat ang inyong sagot na kung tama is T at kung mali naman ay M. Okay? Ready na ba? Handa na bang lahat? Very good. Okay, number 1. Oh, anong kagamitan nito? Oh, very good. Oh, tatlo lang ang hindi nakakilala ng gamit na ito. Patingin nga.
Oh, sige. Ito naman. Kagamitan ba ito ng pagtatanim? Oh, hindi. Bakit kaya hindi? Kasi ito ay kagamitan na ginagamit pang pako. Pagbubunot ng pako. Okay. Sunod. Oh. Ngayon na po, kakantahin muna natin bago tayo pumunta sa ating pag-aaral. Kakantahin naman natin ulit po yung Bahay Kubo. Sino nakaalam ng kantang ito? Oh, very good. Lahat pala nakaalam nito. Ngayon po ay ating kantahin. Okay, sundan niyo ang ating video ha. Okay. So, lahat ay kakanta. O mga bata, sabay-sabay tayo. Pilitin natin ang bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kondol, patula, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid nito'y puno ng linga. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patula, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid nito, puno ng limon. Oh, salamat mga bata. Like and subscribe for more videos. Mga bata, sa larawang ito, ano ang nakikita nyo? Okay? Lahat po ay mag-isip kung anong mga ang mga bagay na andyan o mga halamang andyan sa ating larawan. Okay. Nanonotice mo ba kung ano yan? Opo. Okay, mga bata. Yan po ay mga dahon. Ano kayang klaseng dahon yan? Ito po, mga bata, ay halamang o madahong gulay. Ito po sila ay madahong gulay. Ang sunod naman, anong larawan naman ito? Oh, ito po ay, tingnan niyo po, ano po ang nakalagay dyan? Beans, munggo, soya. Okay. Ito pala, ito ay mga buto. Buto na ginagawang gulay o inuulam natin. Sunod, ano naman ito, mga bata? Mga bata, ano naman klaseng gulay ito? Ano po ang tawag nito? Patatas, carrots, kamote. Oh, anong tawag sa mga tanim na yan?
Kung mga gulay na yan, anong tawag sa mga gulay na ito? Hmm? Oh, mga ugat. Mga gulay na mga halamang ugat. O mga bata, ano po ang nakikita niyo sa larawang ito? Okay, malunggay, pichay. Very good! Ito ay mga madahong o madahong ito po ay mga madahong gulay. Okay, sunod na larawan. Tingnan niyo kung anong naman ito. Ano naman yan? O, mga bata, ano naman ang susunod na larawan? Oh, mga butong gulay. Mga bata, ito na naman. Leo. Okay, carrots, kamuti, ano pa? Patata. Very good. Isang halimbawa ng gulay na laman ugat o doon sa lupa o lamang ugat. Ito ay mga gulay na lamang ugat. Okay, ang sunod naman na larawan. Tingnan niyo mabuti kung ano naman ang mga ito. Papaya. Ano ano na-notice niyo sa papaya? Okra. Margoso. Sayote. Ano yan mga bata? Okay, very good. Yan ay mga bungang gulay. Sino po nakakain nito? Ito po mga gulay na ito ay napakamasarap. At mayroong mga vitamina sa mga larawan. Okay, mga bata. Ano naman mga bata? Sa larawan, sino po ang makapagbigay ng halimbawang putong gulay? Okay. Linga? Ano pa? Patani? Very good. Sitaw? Munggo? Very good. Mahusay mga bata. Ang galing-galing nyo talaga. Ito ang mga butong gulay na nagbibigay protina sa ating mga katawan. At masarap din kainin. Ano naman ang mga dahong gulay? Magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga dahong gulay. Galing, Elena. Ano nga yun? Malunggay. Okay, very good. Tama, mga bata. At masarap kainin ang mga gulay na lamang. Malunggay, ang halimbawa ng mga madahong gulay ay malunggay. Ano pa? Kangkong. Okay, sino ba makakain na ng kangkong? Magaling. Alabati o lettuce. Ano pa mga bata? Okay, tama mga bata. At masarap kainin ang mga gulay na lamang ugat. Ano-ano naman ang mga bungang gulay?
talong, okra, upo at kalabasa. Mga halimbawa ng gulay na lamang ugat. Ang galing niyo mga bata. Oo nga, ang mga bungang gulay ay napakasustansya na pagkain at maraming bitamina tayong makukuha na nagpapalakas at nagpapalakas sa ating katawan. Kaya mga bata, malaki ang makahalagahan ng pagtatanim ng gulay. Hindi lamang ito na mapagkunan natin ng kabuhayan. Maaari nating ibenta ang mga ito. O, diba? Makapera tayo sa dahil sa pagtatanim ng gulay. May pagkukunan tayo ng ating panustos araw-araw. Okay. Inaasahan ang lahat na makibahagi. Okay. Sa mga larawang ito, mga kahalagahan ng pagtatanim ng mga halamang gulay. Ang gulay ay pinagkukunan ng masustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan. Ang mga gulay na ito ay anumang gulay at ito rin ay mainam na kinukunan ng protina. Ito rin ay protina. Ang protina ay pagkain pampalaki, pampalakas, at pampaganda. Nakukuha ito sa sitaw, munggo, mani, at iba pang butong gulay. May mga gulay naman na mainam pagkunan ng carbohydrates. Katulad nito na patatas. Ito ay isang halimbawa ng gulay na lamang ugat. At ito rin, yung carrots. Mga lamang ugat. Pampalakas at pampalaki. Nakukuha din natin ito sa patatas, kamuti, kahoy, gabi, usabang saging, dilaw na mais, at halamang ugat. Marami pala tayong makukunan ng carbohydrates. Okay. Ang ibang gulay naman ay mainam pagkunan ng mga bitamina. Ang bitamina ay sustansyang pampalusog. Pampalusog naman ang bitamina ay masustansyang pampalusog. Matatagpuan naman ito sa kalabasa, kamatis, okra, sibuyas, bawang at bungang kahoy. Wala tayong bungang kahoy dito, no? Ang vitamin ay sustansyang pampalusog. Matatagpuan ito sa kalabasa, kamatis, okra, sibuyas, bawang at iba pang bungang kahoy. Ang pagtatanim ng mga halamang gulay ay isang gawain na nakalilibang at kapaki-pakinabang. Malaki din ang maitutulong nito sa pagpapaunlad ng pamumuhay. Nakakatipid ang mga mag-anak na may tanim sa paligid o sa bakuran na gulay sapagkat hindi na nila kailangan bumili pa ng gulay na gagamitin sa pagluluto. Kaya sa pagluluto sa araw-araw, maaaring makadagdag din ito sa kinikita ng mag-anak kung ipabili ang sobrang ani. Tandaan natin na ang pagtatanim ng gulay ay may mahalagang naidudulot sa sarili, pamilya, at pamayanan.
Kaya mga bata, ano kaya ang malunggay? O isang madahong gulay. Ang patata, halamang gulay na lamang ugat. Ang okra, gulay na bungang gulay. Tulad na, ano po? Upo, bungang gulay. Mais, bungang gulay. Talong, bungang gulay. At bungang gulay pag malahaba pa. Pero pag pag yung is butong gulay na siya, pag beans na siya. Okay, mga bata? Very good. Ngayon, alamin natin kung natatandaan nyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito. Tungkol saan ang ating pinag-aralan ngayon? Oh, very good. Ano-ano ang mga kahalagahan ng pagtatanim ng gulay? Oh, very good. Ano naman ang iba't ibang uri ng gulay? At ano namang maidudulot ng pagtatanim ng halamang gulay sa ating sarili? Palakpak, limang masigabong palakpak ang inyong sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Galing mga bata. Okay? Ngayon po ay dadako tayo sa ating pangkatang gawain. Pangkat isa, o ang unang pangkat ay gagawa na ang lahat ng mga gulay dito sa unahan at ilagay nyo, kunin nyo ang gulay at ilagay sa basket ang mga madamong gulay lamang. At ang pangalawang pangkat ay gumawa ng isang poster na nasasaad ang kahalagahan na maidudulot ng pagtatanim ng gulay. Ang pangatlong pangkat naman ay gumawa ng maikling awit na nagsasaad ng kahalagahan ng pagtatanim ng gulay, at ang mga apat na pangkat ipakita sa pamagitan ng pagdadrama ang magiging epekto na hindi pagkain ng halamang gulay. Okay? Ang ating takdang aralin ay panuto, piliin sa hanay B at sagutan sa hanay A, isulit ang titik at wastong sagot. Sa ating pagsusulit, ito po ang ating pagsusulit, no? Okay. Panuto, piliin sa hanay B ang sagot sa hanay A. Isulat ang titik na wastong sagot sa patlang bago ang numero. Okay? Akdang aralin, sa inyong paligid, alamin ang mga gulay na nakikita ninyo kung anong uri ang mga ito. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno. O ngayon, may natutunan na ba kayong mga bata? Okay. Kaya, mahalaga talaga ang pagtatanim ng gulay kasi marami itong kahalagahan na maidudulot sa ating sarili, pamilya, at pamayanan.